Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay gaano tayo katyaga? Gaano tayo katyaga? Alam ko po na nais ninyo na maligtas at maging tunay na Kristiyano ang inyong mga mahal sa buhay. Inyong asawa, inyong anak, inyong magulang, kapatid, pinsan, tito, tita, lolo at lola, inyong mga kapamilya at mga kamag-anak. Ngunit po tulad po ng isang diploma, maring nais natin magkaroon nito. Ngunit tayo ba'y handa magtiyaga at magsakripisyo para ating makuha ang diplomang ito? Para sila po ay maligtas. Ngayon, para naman po maligtas ang ating mga sa buhay, handa ba tayong magsakripisyo na ating panahon, lakas at kung kailangan, pera, para lamang sila ay makapagdinig ng ebanghelyo at maligtas? Handa ba tayong magtiyaga sa panalangin, pagpaparatoo, at pagbabagay ng salita ng Diyos, at pag-imbita sa kanila sa panambahan? Handa ba tayong maging mabuting halimbawa para sa kanila? Magmahal at magpakita ng kabutihan sa kanila? Handa ba nating daigin at ibaliwala ang namang hadlang sila lamang ay maligtas? Ukol po rito, maganda pong larawan ay ang nangyari sa Luke 5:18-20 ng Biblia. Dahil po roon, dumating ang ilang lalaki may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya't bakit sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita po ni Jesus ang kanilang panampalataya, sabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa verse 25, sabi po roon, siya ay lubusang pinagaling ng ating Panginoon Jesus. Kaya mga minamahal, hindi po ininda, binaliwala po ng mga lalaki ang hirap at hadlang. Binakbak nila ang bubungan, wala lamang nila ang paralitiko ang may sakit sa ating Panginoon Jesus. Ngayon po, ukol po sa ating mga sa buhay na diligtas. Gano'n ba tayo katyaga? Gano'n ba tayo kapusigido sa pagdadala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon? Maraming salamat.